Hello kabiyaya, ito yung Jesus Revealed TV and you're watching Supernatural Moment. Sa pagkakataong ito, muli nating ibabad ang ating isipan at buhay sa mga salita ng Diyos at hayaan po natin na gumalaw ang kapangyarihan ng salita ng Diyos sa ating mga sarili habang nakikinig po tayo ng mga bagay na ito. Alam nyo, ang sabi ng Biblia mismo na ang salita ng Diyos ay buhay at aktibo. Sa English, living and active. So habang nakikinig po tayo, pwede ho tayong maniwala na meron pong magandang nangyayari sa ating mga buhay. Kasi yun naman po talaga ang totoo. Okay? So ngayon, sa araw na ito, pag-usapan natin ang isang katanungan na pwede po nating masagot. So, saan ba tayo dapat pupunta pag tayo po may mga problema? Okay? So, nais ko pong i-present sa inyo na ang salita po ng Diyos ang solusyon sa bagay na ating dinaranas. Anumang uri ng problema meron tayo, gaano man ito kalaki, ang salita po ng Diyos ay nandyan para magbigay po ng liwanag at buhay sa atin para masagot po ang ating mga problema. So binuksan ko na po ang Biblia sa John chapter 1 at dito po sa verse 1 ang sabi po dyan sa simula't simula pa ay ang salita o in the beginning was the Word. At ang sabi dyan, and the Word was with God. At ang salita ay kasama ng Diyos. And the Word was God. At ang salita ay Diyos mismo. So makikita po natin dito na yung salita at ang Diyos ay hindi po pwedeng magkahiwalay. Kaya nga po kung gusto po nating makilala ang Diyos, kailangan malaman po natin at maintindihan ang mga salita niya. Kasi ang Diyos po ay nagpapakilala dahil po sa kanyang mga salita, sa kanya pong mga mensahe sa buhay natin. Siya po ay persona at tinahayag po ang kanyang personalidad sa atin gamit po ang kanyang mga salita. Kung sa simula't simula pa, nandun na po siya. Wala po siyang, sabi nga po sa talatang 2 ng John chapter 1, He was in the beginning with God. So nandun na po siya kasama ng Diyos. Okay? Kasi Diyos din po mismo siya. Okay? So actually, ang pinapatukoy po nito ay ang Panginoong Hesus. Kasi siya po yung mababasa po natin sa pinakadulo po ng John chapter 1 dito po. Sabi dito sa talatang 14, the Word became flesh and dwelt among us. Siya po ay nagkatawang tao. Si Lord, si Jesus Christ. Siya po yung Diyos na iniwan yung langit at nagkatawang tao. Ano po? Kaya ang tinutukoy po dito sa binabasa natin, okay, dito sa binabasa natin sa talatang 1 at sa talatang 2, walang iba po kung hindi ang Panginoong Hesus mismo. O kaya kung tayo po yung mga suliranin, kung tayo po ay may mga problema sa buhay, wala po tayong mas mainam na dapat puntahan kung hindi ang salita ng Diyos mismo. So lahat po ng katugunan ng pangailangan natin ay naroon po sa Kanya. Okay? Kasi sabi dito, all things, sabi po sa verse 3, all things were made through Him. So lahat ng bagay ay nalikha dahil sa Kanya. And without Him, nothing was made that was made. Dahil kung wala ang Panginoon, sabi rito, walang napangyari na walang nalikha kung wala po ang Panginoon. Ikaw at ako ay kasama dun sa nalikha. Actually, tayo po yung pinaka-importante sa lahat ng nilikha ng Diyos, ang mga tao po. Kaya po pag nagkakaroon tayo ng problema, sa salita po ng Diyos tayo tumakbo. No? Sa panahon ng problema natin, ang nararamdaman po natin ay kaguluhan sa buhay, takot, stress at kung ano-ano pa. Alam nyo ba na pag binasa mo ang salita ng Diyos, magkakaroon ka ng pananampalataya. At pag nagkaroon ka ng pananampalataya, pinanghawakan mo ito, lahat ng mga bagay na yan, yung takot, yung stress, yung kadiliman sa buhay natin, yan po ay
kumbaga nawawala po at napapalitan po ng kagalakan ng Panginoon, ng kapahingahan at ng seguridad sa Panginoon. Kaya ay minumungkahi ko po na sa salita po ng Diyos tayo magpunta pag tayo po ay nakakaranas ng mga tinatawag na challenges sa buhay natin. At ang sabi po sa talatang 4, in Him was life, nasa Kanya yung buhay. At ang buhay ay naging liwanag ng mga tao. Ayun. So yung salita po ng Diyos ay nandun po ang paghahayag ni Jesus, yung revelation ni Jesus sa atin. So nasa Kanya po yung buhay. At ang buhay na ito ay nagliwanag sa tao. Actually, pag liwanag po ang pinag-usapan natin, that is another term for revelation, no? Yung kapahayagan ng Panginoon sa atin, no? Kung tayo po ay nasa kadiliman at pag naghayag si Lord sa atin, yan po ay nagbibigay ng kaliwanagan sa ating mga buhay. Kaya ho, minumungkahi po dito sa Biblia na po, so nais ko po kayong dalhin sa Proverbs, no? Sa aklat ng Proverbs, chapter 4. So dito po sa Kawikaan, kapitulo 4, talatang 21, mayroon pong sinasabi dito. Simulan po natin sa talatang 20. Sabi doon, my son, give attention to my words. Incline your ear to my saying. So minumungkahi po ng kawikaan na talagang bigyan natin ng atensyon. Yung isip natin, yung pandinig natin, yung ating puso, yung buo nating pagkatao ay talagang ituon po natin sa salita. Ilagak natin ang ating pandinig sa mga sinasabi ng mga salita ng Diyos. Okay? Ang sabi dito sa talatang 21, do not let them depart from your eyes. Huwag po natin itong aalisin sa ating mga mata. Kahit marami po tayong nakikita, alam nyo ba kung ano yung focus ng mata natin? Yan yung nagiging, sabi nga, namamagnify o napapalaki sa buhay natin. So kung nakapokus tayo sa mga bagay dito sa mundo, yun yung nagiging malaki sa buhay natin. Kaya nga ho, minsan napupuno tayo ng mga insecurity, yun na, kasama na dun yung takot, at yung worry, kasi yung focus natin ay dito sa mundo. Pero pag natutunan po natin na kahit nandito tayo sa mundo, nakatingin tayo sa salita ng Diyos, nakikita natin sa ating mga sitwasyon ang salita ng Diyos, yan po ay nalalagay po sa kalagitnaan ng puso natin. It is kept in the midst of our heart, no? So, at dahil po doon, makakasumpong po tayo nito. Masusumpungan po natin yung buhay. Yan yung tinutukoy na buhay doon sa binasa natin kanina sa kapitulo 1 ng Juan. So may buhay tayong makikita doon at ito ay nagliliwanag sa atin. At ito rin po, ang buhay na ito ay nagbibigay din po sa atin ng kalusugan, no? Sa lahat ng ating mga parte ng katawan. Sabi dito, health to all their flesh. So kalusugan po sa lahat ng parte ng ating katawan. Kalusugan sa puso, kalusugan sa kidney, kalusugan sa lungs, kalusugan sa intestines, whatever it is, yan po yung dinadala po ng salita ng Diyos sa buhay natin. Kung atin po itong, sabi doon, kung atin po itong, if our attention ay fully nandun at pag naunawaan natin ito. Okay? Kaya ho, importante po ang pinag-uusapan natin ngayon. Kaya doon sa tanong, kung saan tayo pupunta pag may mga suliranin o problema tayo, pumunta na po tayo sa salita ng Diyos. No? Ang pagpunta natin sa salita ng Diyos ay pagkilala sa Panginoon sa buhay natin. Okay? Kung kayo man po ay may dinaranas, pumunta po tayo sa salita ng Diyos. Panghawakan po natin ito. Huwag po nating aalisin sa ating paningin, ilagay po natin sa gitna ng ating mga puso. No? Kasi simula pa, nandun ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos mismo. So ano man po yung pinagdaraanan mo ngayon, whatever your situation is, whether it's a problem, financial needs, problem sa relasyon, and physical needs, kung meron ka pong sakit at karamdaman, hayaan mong ipag-pray po kita and allow the Word of God at beginning today, fix your eyes
ituon mo ang iyong mata sa mga salita ng Diyos. Yun po yung ipamuhay natin. Okay? Let me pray for you. Father God, thank you sa oras. Salamat po sa pagkakataon na binigay niyo sa amin. At salamat po sa nakakasumpong ng bidyong ito. Patuloy mong padaluyin ang iyong kapangyarihan sa pisikal na katawan ng mga nanonood sa bidyong ito, Panginoon. Padaluyin mo po ito. Lahat po ng kanilang mga karamdaman o sakit man ay aking sinasawat at sinasakluan ito sa iyong pangalan, Jesus. At Lord, ikaw din po ang maging kapayapaan, maging solusyon sa kanilang mga problema sa relasyon at ang kanilang mga pangailangan. Ikaw rin po yung nangako sa salita mo, Lord. Ikaw ang provider. Kaya sa iyo kami nagtitiwala. Panginoon, purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? So maraming salamat po sa iyon pong panonood. Ibahagi po natin ito. Mag-like po tayo, mag-comment po tayo dyan sa comment box. At i-share po natin ang mga bidyong ito. Ikalat po natin sa mundong ito. Maraming salamat po mga kabiyaya. Magkita muli tayo sa isa pang short video patungkol po sa biyaya ng Diyos. Thank you so much.